Nako po, mga DDS paano daw. All of this will come from taxpayers' money, Andaya said. Andaya. Adding that Jokno did insertions without consulting Villar. Nililigtas yan, no? Si Secretary Villar. Yung Mark Villar, tahimik lang. The House leaders also pointed out, ganun lang. So, pag nag-insert siya, tingnan natin mga clip. Pag nag-insert siya, halimbawa, pag nag-insert si Jokno, sino ba may tatrabaho ng project? Si Jokno ba o DPWH? Sino ba yung build? DPWH. Si Jokno ba? O si Mark Villar? Tanong ko lang naman. Diba? So, di niya sinisisi si Secretary Mark Villar. Kundi, si Jokno. Si Jokno na nagpalabas ng pera, kanino? Sinarili ba niya yon? Yung insertion? O binigay niya ang pondo sa DPWH? Kasi ang trabaho ng DBM, ang trabaho ng DBM, is alamin lang yung pondo. Anong pondo mo? Kasi nga, meron kang dokumento, release. Ito, sige, may dokumento ka, ayos ba? Release. So, ibig sabihin dito ni Andaya, si Jokno ang may kasalanan. Kasi nagpa-release siya ng pera. Siya yung behind sa insertion. Okay, sige, sabihin na natin behind siya sa insertion. At that time, panahon tuloy natin Pangulong Duterte. At ni Secretary Mark Villar. Lagay insertion. Naglagay siya insertion. And now, what? Yung sa insertion niya ba yun? Mag-withdraw niya ba yun sa sarili niya? Secretary Jokno? O yung ipondong ito na nakalaan sa flood control projects, ibibigay lahat kay Mark Villar? Diba? Maaari naging kasangkapan si Jokno kung meron silang binalak na masama at hindi pinag-ingatan ng pondo ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Baka naniwala si Jokno, may ganito mga clear eh. Ayoko sabihin na, ayoko i-judge si Jokno. Baka at that time si Jokno, sige, nagbigay pondo. Bigay pondo. Sabi ni dating Pangulong Duterte, bigay mo yan. Deal. Deal to. So, bibigyan niya yung pondo sa DPWH. Hindi naman niya mananakaw yan on his own. Paano niya ma-release yan? Hindi naman niya mandato magpagawa ng infrastructure kundi sa DPWH. Diba? Without consulting Villar, okay na. Without consulting Villar, okay. Pumasok ngayon. Pumasok sa insertion para sa DPWH, para sa flood control project. Kanina bibigay yung pera? Si ano ba magpapagawa? Si Jokno ba? Hindi naman, di ba? Di ba DPWH? So, anyway, pinakita ko na mga kaka-clear na marami na pala noon 332 billion flood fund scam nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So, hindi pwede magmalinis dito yung nakaraang administrasyon. Nako po. Yari. Diba? Ilan yun? 335? Dito natin madidiscover na. 335 billion? Ganun kalaki. Grabe. Pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. See? Lahat ng flood control project sa kanila substandard. Nako po. Lumabas na report ko kanina. Pero ano lang yung mga kaklir, initial lang yun parang may more pa yun. More. 300 plus na ang nakita pa lang namin sa website. Pero according to Sec Vince, meron siyang kopya na syempre updated na. Updated na. So, meron pa. Pero according to Cebu Governor Baricuato na Duterte Alay, solid yata to dati na solid Duterte Alay, na yung lahat ng flood control sa Cebu, lahat ng project, substandard. Tuloy. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details, ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right, okay. So I will leave you on that. Maraming salamat at nakipagtulungan talaga siya sa pag-iimbestiga. Do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Nako po. Diba alam na